Magandang araw. Ito ulit si Coach Mary. Okay, napakatagal na sandali ulit tayo na ng vlog, guys. Okay, ito ay requested sa atin, no, ng ating mga kumare. Kwentuhan sa parlor, sa nail salon. Okay, Coach Mary, mag-vlog ka naman tungkol sa mga swerte at malas na gamit sa bahay. Okay, bakit yung asawa ko napakasipag, pero wala naman nangyayari sa buhay namin. Okay nga naman, lagi merong may sakit sa bahay na healthy naman yung pagkain sa bahay. Okay, so, ito po yung mga kasabihan ng mga matatanda, yung mga lola't ninuno natin noong unang panahon na pinaniniwalaan nila na swerte o malas. Nasa sayo na yan kung maniniwala ka o hindi. Okay? So, simulan natin, guys. Okay. So, yung mga Chinese o yung mga lola natin sa lumang Tagalog, sa malalayong probinsya. Okay, magsimula tayo dun sa kulay pink. Ito daw ay symbol ng pagaling. Okay, kung ikaw ay may sakit, o masama pakiramdam mo, o feeling mo ay napakalungkot ng buhay, magsuot ka ng pink. Ito namang green ay simbolo daw ito na pagkakasakit o yung hopeful, di ba nananap na yung na natin ayaw ng mga green na mga bedsheet kasi ito daw ay terminal cases na karamdaman, di ba yung ginagamit nila sa hospital, mga uniform ng doktor, di ba yung green na pang-opera para hindi makita ang dugo. Okay, ang pulang kurtina sa bintana ay napakaswerte. Ito ay nag-a-attract ng magandang opportunity at saka panlaban doon sa masasamang espiritu. Dahil ang red, lalo na daw yung mga kasabihan ng mga vampira, aswang, ang tingin nila sa kurtina mo ay dugo, natatakot sila pumasok sa bahay. Lalo na yung mga multo. Okay, pagdating naman sa lamesa, maglagay ka ng iba't ibang spices. Swerte yun ay simbolo na ikaw ay nasaganahan sa buhay. Kasi lahat ng panimpla meron ka. Gusto mo matamis, maasim, nandun na lahat. Okay, pagdating naman sa decoration, maglagay ka ng mga dahon na puti. Ito ay artificial na dahon na pinaniniwalaan nila na inaalagaan ng mga diwata. Noong unang panahon kasi, merong mga dahon na puti nakikita sa tabi ng ilog. Okay. Na yung mga dahon na yun, inuuwi na mga lola natin, yung mga fern plant, yung mga white na mga dahon, nagtataboy daw yan ng mga bad spirits. Kasi meron tayong dalawang klase ng espiritu sa bahay, yung puti at saka yung itim. Okay, yung puti, tumutulong siya para umunlad ang buhay, para magkaroon na magandang opportunity para mawala yung sakit at nagtatanggol siya doon sa maliliit na bata against doon sa mga bad spirits. Okay, yun namang itim na spirits, yun yung mapaminsala, yung nagtatago sa mga ilalim ng lamesa, nagkukusa ng mga sakit. Okay. Yeah, so sabi nila, yung puting dahon, it gives you peace of mind. Ilagay mo yan sa mesa mo, malapit sa kainan. Okay, so yan. Tapos yung iba nga, naglalagay pa sila ng tilapay, di ba? Magugulat ka, bakit yung mga lola natin may tilapay? So sabihin nila, hayaan mo lang yan dyan, saka yung mga prutas. Ang weird, di ba? Okay, back tayo sa perlas. Yung perlas, kapag suot siya ng babae, yung perlas daw is a sign of conservatism. Noong unang panahon, yung mga anak ng hari, bago sila pumili na mapapakasawa ng kanilang mga pangalawang asawa nila, o kapag namatay yung una nilang asawa, o yung mga binata na pumipili ng mapapakasawa, kinukuha nila yung mga babae na nagsusuot ng perlas during the Greek times. Kasi daw yung perlas, sinisisid siya, di ba? Sabihin, mahihirapan ka bago ka magkaroon ng perlas kasi nasa ilalim siya ng dagat. Ibig sabihin, yung babae, hindi siya basta-basta. Okay? So, yun yung symbol ng pearls. Kaya yung mga lola natin, ayaw tayo pagsuotin ng pearl pag tayo ay dalaga. Kasi nga naman, ibig sabihin, mahirap daw tayong i-pursue, mahirap i-please. Makikita mo yung babae pag nakasuot ng pearl,
para silang parang lumiliwanag yung mukha. Yun yung magic ng pearl. Okay? Guys, ang pearl din, symbol siya ng power sa babae. Matigas yung pearl, di ba? Ang hirap na biyakin. So that's why, yung mga powerful ladies natin, na talagang women of substance, nagsusuot sila ng pearl. Pag gusto mo maging powerful ka. Okay, next. Yung mga picture mo sa bahay, lagyan mo siya, palibutan mo siya na maliliit na laruan. Ibig sabihin, hindi ka nanulungkot, lagi ka masaya. Okay? Ganun daw yun. At saka yung red na bag na nakaharap sa pintuan, hindi ka nawawala ng pera, hindi ka nauubusan. Pag naubos mo ito marating, lalo na ngayon na kailangan yung red na pinto at saka red na wallet. Alam mo ba yung lagay ng yung cake keeper? Yung mayayaman tao, yung mga kaharian, meron silang cake keeper, doon nilalagay yung cake. Maglagay kayo, kahit hindi kayo pala kayo ng cake. So maganda daw yun, simple siya na parang hindi ka nawawala ng food, lagi ka sagana. Okay, so doon sa dining table o doon sa study table mo, pwede ka rin maglagay ng globe. Yung globe, ibig sabihin lalo na yung bata pag shy siya pero kulang sa confidence, lagyan doon ng globe yung kanang desk o yung kanang dining table para daw yung bata ay mahilig makipag-interact sa iba't ibang tao. Diba yung iba-ibang bansa, iba-ibang tao, nawawala yung shyness ng bata. Okay? So, gagawin ko lamang itong mabilis guys kasi napakarami ito. Iko-compile ko ito sa isang libro. Ang Holy Bible ang pinakamakapangyarihang bagay sa loob ng bahay mo kasi nandiyan lahat ng storya mula sa simula ng mundo hanggang katapusan. So, wala lang pwede pa tumalo sa Bible. Kahit saan mo ilagay, sa bedroom, sa kitchen, sa dining table, sa vanity table mo, sa ibabaw ng cabinet. Ang Bible ay iniiwasan ng malas. Okay? Ibig sabihin, lagi nandun ang guidance ni God sa iyo kapag ikaw ay may Bible. Okay? So, hindi ka nakakalimot na kahit hindi tayo perfecto para maging mabuting tao as much as possible. Alright? Guys, alam nyo ba na kailangan meron kayong asin sa kusina at saka sa sa dining table? Okay, ito daw ang symbol ng asin sa feng shui, sa Chinese feng shui is cleansing. Lahat nililinis na. Kahit ilagay mo yan sa katawan, sa papaligo mo, ilagay mo sa papaligo mo, sa pagmumubulan, talagang symbol siya ng cleansing. Spiritually and mentally and physically. So, ba't kayo mawawala ng asin sa bahay? Okay. Yung iba, nagdadala pa rin sila na maliit na lagay ng asin sa pag-travel nila. Every time kumakain sila sa isang bahay na hindi nila kaano-ano, nilalagyan nila ng asin. Okay. Guys, meron ba kayong anak na tamad? Okay, asawa nyo, okay, kasama nyo sa bahay na talaga hirap kumilos. Yung kama na, lagyan nyo ng kabayo or anything na may kabayo or horses. Kasi ang horses is symbol of travel or movement. Gumagalaw yan, nag-iba-ibang lugar yan. So, ito rin ay maganda symbol ng opportunity sa labas ng bahay. Okay, para makita nila yung kanilang sarili nilang swerte. Okay, so maglagay ka ng picture ng frame na horse sa kama nila, malapit sa kama. Okay, palabas ng bahay yung horse ha. Okay, next. Doon sa lagayan mo ng bag, lagyan mo siya ng isda. Ang isda kasi, Piscean or Pisces, sa Greek mythology, pag daw may isda, may tubig. Pag may tubig, hindi tayo nawawalan ng pagkain. Inumin. Okay, it's a symbol of abundance. So, wag na wag kayo magpapawala ng tubig at saka lagyan nyo ng larawan ng fish ang inyong bahay. Kasi ang fish,
sa Chinese at saka sa mga matatanda kasabihan, ito ay symbol na ikaw ay hindi nawawalan ng pagkain. Pansinin mo yung isda, di ba? Pag binaligtad mo siya, naubos mo siya, balik na rin mo ulit siya, meron pa ulit. So, ibig sabihin, hindi ka nawawala ng ng pagkain. Okay, yung symbol nila sa Chinese. Kung bakit isda, yung ginagawa nilang food, hindi sila nawawala sa Chinese yun. Okay, punta naman tayo doon sa business. Yung mga babae, okay, wag naman ma-open yung mga babae na malalaki ang bibig, sila yung magaling mag-sales stock. Ilagay mo daw yan doon sa taga-benta o tindera dahil hindi ka mawawala ng suki. Sila yung mga charming o charmers na nag-aakit ng tao para bilhin at hindi ka mawala ng customer. Okay, yung malalaki ang bibig, malalawak ang bibig nila. Yung palagiti, lagi nakangiti. Kasi ang Chinese and dad ko ayaw na ng tindera na nakasimangot. Kasi malas daw sa negosyo yun. Totoo yun, guys. Okay, tsaka yung babae na walang anak, huwag mo siya ilalagay sa kaha. Okay, ang ilagay mo yung maraming anak o kaya yung nakakanak. Taon-taon multi-swerte daw yan. Sa negosyo, ilagay mo siya sa kaha. Okay, so yung maraming, walo ang anak, 5 ang anak. Pagka dumadami siya, lahat ng hawakan na dumadami, nagpaparami, nagmumultiply siya. Kaya yung mga Chinese, nilalagay nila kahera, yung mga fertile na babae o yung maraming anak. Kahit lola pa yan, basta maraming anak yan, nilalagay ka na sa kaha. Ganun ang mga lumang Chinese. Yung kasabihan ng mga lola-lola natin. Okay? So, huwag tumamaliitin ng mga babae na tawa ng tawa, na pasayahin kasi swerte sa negosyo yan. Okay, punta naman tayo doon sa babae na maliit. Okay, at tinatawag nilang dwarfism o talaga hindi naman talaga duwende. Kasi doon sa Ireland, naniniwala sila sa fairies at saka sa dwarfs. So, nung unang siglo pa, mayroong mga lahi talaga na maliliit sila. And sila, pag naglakbay sila, nakakita sila ng mga gold bars, mga treasure. So, naniniwala yung matatanda na pag nag-asawa ka daw ng maliit na babae, nagkakaroon ka ng maraming ginto o maraming bahay. Maraming bahay. Kasi yung dwarf nung araw, nung unang panahon, aalis yan. Pagbalik sa bahay mo, dala siya mga prutas, mga kaya naniniwala sila na pag ang maliit na babae na pag-asawa mo, mahilig silang magkaroon, mahilig sila sa maraming bahay. Okay, ganun lang yun. Ewan ko paano nila na yun, na digestion. Naku, eto na, umuulan na. Guys, eto ha, isang larawan ng isang mayaman at makapangyarihang tao, ilagay mo sa desk mo. Ibig sabihin, yun ay sign of success. Di ba yung mga iba naglalagay pa sila ng Buddha o kaya yung mga powerful person, picture, maglagay ka sa desk mo para hindi ka nawawala ng opportunity at saka kinikilala ka na respeto ka sa isang samahan. Okay, next. Yung mahahabang spaghetti noodles, mga pansit, palabok, yung mga matatanda, makain sila tuwing alas 12 ng gabi. Yung daw ay pampahaba ng buhay kahit hindi mo birthday. Yung iba, yun ang sikreto nila. Kahit konti kasiyahan lang, lagi may pansit. Okay, lalo na sa amin sa Mindoro, Katagalugan, lumang kasabihan na kailangan magpapansit ka. Parang gano'n. Okay, halimbawa nag-party ka, merong umaten na isang babae na hindi mo kaano-ano, hindi mo kilala na naka-lace. Yung lace daw ay simbolo ng abundance o kasaganaan o yung mga royal family. Kasi nung unang panahon, yung lace ginagawa yan ng mga alipin. Yung mga katulong ng mga reyna at hari, hinahabi nila yan. Galing doon sa kukul. Tapos ginagawa nilang lace. So yung araw, ang mga nakakasuot lang ng lace ay yung mga anak ng reyna, anak ng hari. Pag daw pumunta yung babae na yun na nakalace sa isang okasyon,
halimbawa business meeting o kaya bagong negosyo o kaya launching na produkto. Ibig sabihin yung negosyo ay umulan at magkakaroon ng malaking kayamanan. Okay? Ay, stripe na damit. Okay, bakit yung mga Navy naka-stripe sila, diba? Yun daw ay umaayos sa alon ng dagat para hindi lumubog yung barko na sasakyan mo. Halimbawa, magta-travel ka, natatakot ka na baka lumubog yung barko o magkaroon ng aberya or matenga kayo sa laot. Magsuot ka daw ng stripe. Okay, importante daw yun. Okay, ang next naman natin ay yung palaka o yung hayop na malaki ang mata. Bumili ka ng stop toy na ganyan, itabi mo doon sa bata na hindi makatulog. Okay, lalo na yung mga stop toy na malalaki ang mata o yung mga nakakatakot. Halimbawa, yung bear o malaking unggoy, yung mga monster. Itabi mo yan, lagay mo sa kwarto ng bata para yung mga natatakot, hindi siya nagkakaroon ng nightmares. Lalo na yung mga yung mahilig ka malagip na masama, magtabi ka ng palaka doon sa palaka na stop toy doon sa doon sa kama mo. Okay, next. Kanina, pinag-usapan natin kung gaano kaswerte ang magkaroon ng tindera na malaki ang bibig kasi sila ay charming o palakaibigan sila o malakas ang piyan. Doon naman sa babae na maliit ang labi, akala mo, siya, napakahilhin, okay? Yung babae na maliit ang bibig, ibig sabihin, yung morality niya, very conservative. Usually din, yung mga Chinese na mga lolo, mga angkok, aba, yan, pinipili nila yung babae na maliliit ang bibig kasi daw hindi daw gastutera. Konti kain lang sila, busog na sila, hindi sila palakain at hindi sila high maintenance. Yung maliliit ang bibig, it also, yung mga babae na gano'n daw, is, nag-aakit sila ng mga investor kasi ibig sabihin conservative sila at hindi sila basta nakikipag-usap kung kanino. Yung simple na Chinese kung bakit yung mga babae ginagawa nila, yung binibigyan nila ng maliliit na kutsara yung bata pag babae kasi para daw hindi lumaki yung bibig kasi sign of royalty and royal blood yung maliit ang bibig sa Chinese. Tapos, yung naman, sinasabi din nila na yung, alam mo yung paa ng Chinese na babae, yung lotus feet, totoo po yun, para daw hindi makaalis ng bahay. Yung mga yung babae na maliit ang paa, swerte daw yun ang pangasawa mo. Kasi yun daw ay hindi lumalabas ng bahay. Kumbaga homebody siya, domesticated siya. So pag mag-aasawa ka, tumingin ka, pag malaki ang paanan ako, layas yan. Parang gano'n. Paano yan? Mabalkada, parang gano'n yan. Sa lang naman yung kasabihan lang gano'n ba, tatanda. Okay? Eto, malungkot ba yung bahay mo? Lagi ka na lang ba mag-isa? Okay. Kung gusto mo daw lang masaya, lagi na hindi ka nawawala ng celebration, tsaka bisita, kasiyahan, party sa bahay mo, lagyan mo ng ilaw. Yung mga puno sa bakuran mo. Okay? It signifies celebration, happiness, at saka pinupuntahan ka talaga ng tao. Okay, nagkakaroon ng reason to celebrate. Kaya yung iba, diba yung bakura nila, lagyan nila mga lights, mga garden lights, okay. Ito naman yung gold. Pag meron ka daw, marami ka daw gold, anything na gold sa bahay, it symbolizes wealth, royalty, and happiness. Hindi naman actually happiness. Parang siya, abundance. Kasi nung araw, ang gold kasi, yung totoong gold, bago siya mabuo sa ilalim ng lupa, it takes 100 years or 50 years bago mabuo ang gold. Ang silver, bago mabuo sa ilalim ng lupa, ilang feet below the ground, almost 20 plus years, pero ang gold is 50 years bago siya maging gold. Okay, next.
ang lalaki o ang isang batang lalaki, okay, na pumunta sa tindahan mo o kaya sa bahay mo, lalo na kung sa blessings, mag-invite kayo ng mga batang lalaki. Swerte yan sa bahay. Kasi ibig sabihin, it signifies strong family bond at saka strong life. Kumbaga, healthy pagmatagalan. Okay? Lalo na yung mga baby na umiiyak. Pag umiyak daw yung baby, ilagay mo daw siya doon sa desk mo. Kung saan mo nilalagay yung kaha mo, yung pera mo. Sabi kasi sa Chinese, yung pupo ng bagong anak, pinapahid siya doon sa, yung bagong anak guys ha, yung kalalabas lang ng bata, tapos nilabas siya sa hospital. Siyempre yung pupo nun, iba pa, di ba? Parang maliliit. Pinapahid nila yan doon sa desk ng isang Chinese tycoon. Pampaswerte daw yun, lalo na yung mga sanggol na lalaki. Pinapahid nila yan doon, pampaswerte. Kasi yung naniniwala sila na yung lalaki na bata, nagbibigay sila ng swerte at saka conquering. Parang, anything na magustuhan na nakukuha. Parang gano'n sa Chinese. Okay. Yung mga picture na mga elders, ilagay nyo sa tapat ng sa sala ninyo. Nagtataboy siya ng bad intention. Lalo na yung mga picture na mga lola natin na patay na, ilagay nyo sa desk, sa sala. Sinasala na yung mga bisita na may masamang intensyon, lalo na yung mga utang, ganyan. Lagay nyo yan dyan. Okay, chandelier ang symbol na ay wealth. Hindi tumitigil, hindi nauubos ang wealth mo pag ikaw ay may chandelier. Kasi it signifies, naniniwala sila na yung chandelier, sumihigop siya sa sikat ng araw. Lalo na pag naaarawan yung chandelier mo, humihigop siya ng light sa sikat ng araw at nagdadala siya ng swerte sa buong pamamahay. Guys, okay, minsan tumanggap ako ng isang feng shui consultancy. Ito kakilala ko lang to. Hindi naman siya hindi na ako nagsigil ng bayan. Napansin ko lang, iwasan nyo po yung mga table na puti, yung marble. Okay, ito yung unang panahon na nilalagay ng patay para linisin yung patay. Tatanggalin yung naman loob na bago na siya ilagay sa kabaong. Yung mga marble na ganito na mesa, yun yung ginagamit nila sa Europe. So, iwasan nyo to kasi para siyang litso. Okay? Usually, yung mga cancer na mga kakilala mo, minsan, nahihigop nila yung bad energy na white na lamesa. Tanggalin nyo ang white. Ang lamesa kailangan mabigat, malaki, at saka maduming tingnan. Huwag kayo maglalagay ng puting-puting lamesa, nakakatakot. Okay, kasi pinaniniwala nila na malas yan. Depende naman sa inyo yan, kung ano yung. Pero ako talaga, never ako nagkaroon ng lamesa na kulay puti. Pwede yung lababo mo puti, kasi siyempre dumulilinis yung mga gusto mong itapon. Pero ang lamesa puti, kung saan kayo kumakain, symbol of death at saka terminal illness. Okay, yung mga sakit na hindi magamot, yan, iwasan nyo yan. Magpalit kayo ng lamesa, gawin nyo dark, brown, maple, cherry wood. Yung mga madumi ang kulay, black, mas maganda ang black. Okay, na lamesa. Hindi ko ina-advise yung mga client ko ng lamesa na white. Okay, next. Yung lamesa na mabibigat, na hindi kaya ng isang tao, 2 tao, 5 tao. Kailangan 8 tao pataas bago nila mailabas ang lamesa. Ito ay nakakahulugan ng mahabang buhay. Okay? So, imagine yung mga Lara, yung mga diba, 100 years yan, patay na tayo, nandiyan pa rin yung Lara. Kaya gusto yan ng mga lola natin. Malaking lamesa na mabigat na hindi mo ilabas ang bahay. Okay, next.
olive oil. Ang olive oil ay hindi natatanggal kapag ito ay nilagay mo, pinahin mo sa taon yan. 1 year bago matanggal ang olive oil sa pinto o sa kahoy. Na-absorb na kahoy ang olive oil. Ginagamit sa mga pari para mag-exercise o matanggal yung bad spirits sa katawan ng tao. Huwag kayo makawala ng olive oil. Okay? Next, ang lumang trahe ni Mona. Ito ay simbolo ng matagal na pagsasama. Kung gusto niyo yung mag-asawa hindi maghiwalay, ang ipasuot nyo ay yung trahe ni Mona na 8 beses, 8 taon na. More than 8 years. O yung tumagal ng 7-year each gap. 7-year each. Diba yung 7 years na malalaman kung ano talaga kayo, para kayo sa isa't isa. Okay, so yung more than 7 to 8 years na trahe ni Mona, pag yun daw ang pinasuot sa bagong kasal, malabo na maghiwalay kayo. Meron ba kayong anak na matigas ang ulo? Mahirap pasunurin, maglagay ka ng lion, picture ng lion or lion na laruan. Okay, so yung lion kasi is a very strict father. Yun ang symbol ng lion, napapasunod niya at nadidisiplina na yung kanyang mga anak, natitrain na ng ayos. So maglagay ka ng picture ng lion or any lion figurines. Okay, ang next natin ay yung owl. Okay, doon tayo muna sa kwarto ng mga bata. Meron mga bata na mahirap makapag-memorize, ayaw mag-aral, hindi ginagawa ang homework, lagi natutulog, lagi nagbe-video games. Maglagay kayo ng owl o yung owl, ano ba tawag sa Tagalog? Basta yung owl, yung ibon na panggabi, yung malaki ang mata, ito ay nagsisimbolize ng intellect at saka yung academic success. Okay? At saka yung karne sa mesa. Okay. Once a week, maglalagay ka ng karne sa mesa. Hahayaan mo siya for 1 hour pagkaluto. Yung usok na kinakain ng mga good spirits. Tapos, pag kinain mo yun, naging malusog at saka malakas. Yung mga warrior kasi noong unang panahon, during the time, ng mga hari, mga rina, bago nila palusubin sa away, sa gera, yung kanilang mga army, pinapakain nila ng mga baka at saka mga baboy na karne, steak, pampalakas at saka pampamasel. Okay, next. Naniniwalaan ng matatanda noong unang panahon na kailangan meron kang tubig sa mesa, yung punong tubig. Ang lagay ng tubig na walang laman sa mesa o sa kainan ay simbolo ng poverty o paghihirap. Okay, so ibig sabihin may tubig ka. Tsaka para kalmado yung utak mo bago kayo mag-usap, maglagay ka ng isang baso ng tubig pag meron kang kaaway. Halimbawa may kaaway ka, mag-uusap kayo, maglagay ka ng isang basong tubig sa harapan niya, sa harapan ng dalawa. It symbolizes peace, saka cleansing energy. It also symbolizes yung masaganang buhay. Kailangan, hindi ka nawawala ng tubig sa bahay. Yung tubig na inumin, guys, hindi yung tubig na na pampaligo o para sa laging puno ang tubig, lalo na doon sa kusina, meron kang tubig doon na naka-ready, na naka-imbak, na naka-seal. Okay, in time of emergency. Okay, so sabi nga nila, ang tubig ay buhay. Ang barko, ikaw ba ay negosyante? Okay, o ikaw ay yung parang nagsisimula ka pa ng magnegosyo. Yung mga laruan o yung mga maliliit na barko, yung barko na carrier hindi yung barko lang o basta laruan lang. Yung barko, yung cargo ship, malalaking cargo ship. Kung meron kang laruan nun, o yung antique o yung ginawa ng mga tao na nasa pilitan, bumili ka nun, ilagay mo sa desk mo, ibig sabihin, smooth sailing ang business. Okay?
Ikaw ba ay may sakit o malalang sakit na hindi gumagaling na wala kang alam kung paano gagawin lahat ng doktor, pinuntahan mo na, pero hindi ka pa rin gumagaling, parang hindi ka tinatabla ng gamot, magpamigay ka ng lumang damit doon sa mga tao na paikot-ikot sa kali, sa pulubi, lalo na doon sa matatanda na umiikot. Okay na, kailangan hindi mo kadugo, hindi mo kakilala, hindi mo kaibigan, wala ka blood relationship, ibigay mo yung mga damit, huwag naman yung parang basa ka na damit na masusuot pa, ipamigay mo sa kanila doon sa hindi mo kakilala. Hindi ibig sabihin nun, nililipat sa kanila yung sakit, guys, hindi ganon. Ibig sabihin, yung bad energy na galit sa'yo na nandun sa damit ay umaalis. So, nawawala yung sakit mo, panibago mo. Ang clothing kasi, o ang damit, nag-carry din na ng entity. O nag-carry na ng sumpa. Halimbawa, yung napatay, yung galing pala sa patay, bilhin mo sa ukay. Yung may-ari pala niyan, mayaman, napunta sa iyo yung yaman niya, pumasa sa iyo. Pero yung energy na siya ay may sakit, nagkaroon siya ng malalang sakit, namatay siya, nalugis siya sa negosyo, makukuha mo yun. Pumapasok yun sa'yo, kumbaga entity yun na kaya na siguro pinamigay o binenta. Okay, meron namang mga gown na swerte. Okay, di ba yung mga gamit ng mga artista katulad ng wallet. O, papadami ng swerte. Sabi nga nila, yung daw antique o yung mga lumang gamit galing sa ibang tao, titignan mong mabuti, baka yung imigda ng malas o swerte. And last but not the least, pagbukas mo ng pintuan sa bahay mo, makikita dapat meron ka nung maliit na bread line. Hindi ako sino na tabak. Okay ha, mga ka-beauties, mga ka-handsome, huwag yung mga matatalas sa kutsilo naman, Diyos ko. Yung iba nga, yung mga general, mga soldier, mga retired policeman, meron silang mga, samurai, o yung mga sandata noong unang panahon, nilalagay nila, piniprame nila sa sala, yun ay may simbolo. Ibig sabihin, yun ay laban doon sa masasamang loob. O yung mga tao na nagtatangka na nakawan ka, dayain ka sa negosyo, o kaya yung entity aswang, kulam, takot sila doon sa baka, lalo na yung kumikintab na So, lalo na pag nasilagan siya ng araw, yung breadline, swerte yan sa, nagtataboy siya ng kabalasan at saka nagtataboy siya ng masamang intention. Okay? That's it, pansit guys. Okay, this is Coach Mary. Okay, sana magustuhan nyo ang vlog natin today. Please click subscribe and like. You may share it as well. Okay? Para naman tayo, ang ating buhay ay tuloy-tuloy. Okay? Bakit pa? Yung iba naiigit, bakit ganun ang buhay nila? Ganito, ganyan. Ibig sabihin, yun yung swerte, nandun ang swerte, doon sa mga bagay na yun. Kunin mo lang yung swerte, iwanan mo yung malas. Okay? Have a great day, everyone. Stay beautiful.